Kaya ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, ay maging matulungin po tayo sa ating kapwa. Ngunit may sinasabi din po sa Biblia na huwag ka pong maghahagis ng perlas sa baboy. Bagay na banal sa aso. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. At lalo tigit po sa ating Panginoon. So, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Diyos. Bagamat sunod-sunod na po ang bagyo sa atin, ay patuloy po tayong manalangin upang tayo ay laging ingatan ng ating Panginoon. So, ang pamagat po nating pag-aaralan, ang sabi po ay maging matulungin sa ating kapwa. Lagi po nating pakatatandaan, mga magulang ko at mga kapatid, na likas po sa isang tao ang maging matulungin. Lalo na po sa mga Pinoy. Mahilig po tayo sa tulong. Marunong po tayong tumulong sa ating kapwa. At lagi po nating tatandaan sa ating pagtulong, titingnan din po natin kung sino ang ating tinutulungan. Ano po? Kung karapat-dapat ba na tulungan o hindi. Dahil ang bilin po ng Biblia, dapat matuto po tayo at maging matulungin sa ating kapwa. Ang sabi po dito sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, talatang 17, ang sabi ay ganito, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. So malinaw po dito na sinasabi sa Biblia na kung tayo daw po ay tutulong sa mga mahirap, ay para daw po tayong nagpapautang sa Diyos. Ibig sabihin pala, kapag may nangangailangan ng tulong natin, at alam naman po natin walang kakayahang ito ay ibalik kasi mahirap nga, ang sabi po doon, parang ang Diyos daw po ang ating pinapautang. At pagdating ng panahon, ang Diyos po ang magbabalik po nito. Kaya ibig sabihin, bilang mga anak ng Diyos, ay maging matulungin po tayo sa ating kapwa. Ngunit may sinasabi din po sa Biblia na huwag ka pong maghahagis ng perlas sa baboy. Bagay na banal sa aso. Ibig sabihin, kikilalanin mo din po kung karapat-dapat na tulungan ang iyong kapwa. Baka po, paghagis mo ng tulong, ang balik po nito ay maging masama pa sa iyo. Ang utos ng Diyos ay maging matulungin po tayo sa ating kapwa. At kapag tayo daw po ay tumutulong sa mahirap, para daw po natin pinapautang ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos po ang magbabayad. Kasi pag sinabing mahirap, ay wala po kakayahang magbayad yan. So kapag ang nangutang sa iyo ay hindi makabayad dahil sa kahirapan, so ang sabi po ng Biblia, ang Diyos daw po ang magbabayad. Kaya nga po, kapag ikaw daw po ay nagpautang, ano po, at hindi ito nakabayad, hayaan na po natin ang Diyos ang magbayad. Kaya nga po, huwag ka ding maghahagis ng perlas sa baboy. Sabi sa Biblia, alanganin namang pautangin mo, ano bang gagawin niya sa kanyang inutang? Baka naman itang susugal lang. Baka naman itang luluho lang. At pagkatapos, bandang huli, ikaw pa ang masama. Ang pagtulong po sa kapwa, sabi sa Biblia, ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ito ay may kakayahan na ating magawa. Ngunit, bago po tayo tumulong, kailangan aalamin po natin kung karapat-dapat ba na siya ay tulungan. Dahil baka hindi natin alam kung saan niya lang gagamitin. Ngunit kapag nakita natin na talagang kailangan niya dahil sa kanyang kahirapan, ay dapat daw po natin itong tulungan. Dahil kapag hindi ito nakabayad, ang Diyos po ang magbabalik sa atin. At ang sabi sa Biblia, ano po? Ang isang tao may utang sa iyo at hindi makabayad, tapos iyong sinumbatan, ay bayad na siya. Kaya sino mang may utang sa atin, ay wag na wag po natin susumbatan. Dahil ayon sa Biblia, kapag ito'y sinumbatan mo, bayad na siya. So kung hindi man makabayad, ipanalangin natin upang sa gayon ay magkaroon siya ng kanyang pambayad. Huwag po natin susumbatan. Ibig sabihin, kung may panahon
at pagkakataon na tayo ay tumulong sa ating kapwa sa mahirap, ay gawin po natin ito. Dahil ang katotohanan po niyan, para ka daw po nagpapautang sa Diyos. So kapag nakita mo ang kapwa mo hirap na hirap sa buhay, wala po talagang maitulong sa kanya, walang maibilinisan ng kanilang pagkain, ng kanilang pangailangan, at humingi po sa'yo ng tulong, ay tulungan mo. Dahil ang katumbas po niyan ay para mong pinautang ang Diyos. At ang Diyos po ang magbabayad. Kapag ang Diyos ang nagbalik, ay siksik, liglig, at umaapaw. Kaya ang kabutihang loob ay huwag pong ipagkakait sa ating kapwa. Kaya nga po mga magulang ko at mga kapatid, sa panahon po ngayon, ay marami ang humihingi ng tulong. Sa tuwing ako'y luluwas ng Manila, pagsakay pa lang sa jeep, pagsakay sa bus, naglalakad ka sa kalsada, kahit saan ka naroon minsan, ay ang dami pong nanghihingi ng tulong. Ang sabi ng Biblia ay huwag ipagkait sa kapwa at tulungan ang mahirap. Ngunit, ikilalanin po natin kung ang ating tutulungan ba ay karapat-dapat na tulungan. Baka naman nagpapanggap lang na mahirap. At ang panghingi ay ginagawa ng negosyo. Marami pong ganyan na ang panghingi ay ginagawa na pong negosyo. Kaya nga po sabi sa Bible, huwag po tayong maghahagis ng perlas sa baboy. Ngunit kung alam mo naman na talagang kailangan niya ng tulong, huwag na po natin ipagkait sa ating kapwa yan. Dahil kung hindi man siya makabayad, ang Diyos po ang bahalang magbayad. At sisiguraduhin ko po na tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya po mga magulang ko at mga kapatid, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kakaibat na po yan yung maging matulungin sa ating kapwa. Kaya walang Kristiyanong malamon, walang Kristiyanong masama ang ugali, walang Kristiyanong kapag nangailangan ng tulong ang kapwa ay hindi malapitan. Basta ikaw ay anak ng Diyos at kinailangan ka ng iyong kapwa, kahit paminsan ay medyo masama ang loob, kailangan po nating tumulong. Sapagkat iyan ang utos ng ating Diyos. Tulungan ang mga nangangailangan. Tulungan ang mahirap. Dahil kapag hindi sila nakapagbayad sa iyo, ang Diyos po ang magbabayad ng kanilang mga utang. At kapag ang Diyos ang nagbayad, sisiguraduhin ko mga magulang ko mga kapatid, pagpapalain ka ng gusto ng ating Diyos. Kaya huwag po kayo manghihinayang kapag may humingi ng tulong at lalo na't may sobra ka naman, ibigay mo agad. Kapag kilala mo at alam mo talaga na dapat siyang tulungan, ibigay mo agad. Huwag ka na pong magpatumpik-tumpik pa dahil iyan po ay bahagi ng ating paglilingkod sa Diyos ang tumulong. Sapagkat yan ay utos po sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagtulong po ay hindi po ito kawalan sa atin. Hindi ka naman siguro mapapahamak kung ikay magbibigay ng tulong. Yan po. Hindi ka naman siguro mapapahiya kung ikay magbibigay ng tulong. Kaya nga lamang, ang sabi ko sa inyo, kikilalanin niyo po ang inyong bibigyan ng tulong. Baka ibibili lamang ng bisyo, ibibili lamang ng kung ano, sisiguraduhin mo na ang iyong tulong ay talagang makakatulong sa kanyang ikabubuti. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay handang tumulong sa ating kapwa. Kaya po simula ngayon ay pag may kakayahan tayong tumulong, tumulong po tayo. Huwag po yung hiningan ka na nga ng tulong, ikaw pa nagmamalaki. Buti nga sa'yo. Kung ikaw kaya ang humingi ng tulong minsan at ganyan ang isagot. Di po ba? Kung ano daw po ang ating tinanim, ay siya po nating aanihin. Basta humingi siya ng tulong kapwa mo, tulungan mo. Huwag mo tanggihan kahit sino pa yan. Basta alam mo na kailangan niya ng tulong. So,